cannot see the way o'er life's tempestuous sea. I know that Jesus is my friend and that He'll pilot me. He'll pilot and guide me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes cannot see the way. Come what may, on life's first dark stormy sea. My blessed Lord will pilot me. Dark clouds may gather in the sky and rough the sea may be. His love shall ever be my song. I know He'll pilot me. He'll pilot and He'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes cannot see the way. Come what may, on life's face God stormy sea. My blessed Lord will pilot me. Dear Lord, whate'er the storm may be, I'll simply trust in Thee, relying on Thy love so true to safely pilot me. He'll pilot and He'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes cannot see the way. Come what may, on life's first dark stormy sea. My blessed Lord will pilot me. There's a fountain free, 'tis for you and me. Let us haste, oh haste to its brink. 'Tis the fount of love from the source above, and He bids us all freely drink. Will you come to the fountain free? Will you come? 'Tis for you and me. Thirsty soul, hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. There's a living stream with a crystal gleam. From the throne of life now it flows. While the waters roll, let the weary soul hear the call that forth freely goes. Will you come to the fountain free? Will you come? 'Tis for you and me. Thirsty soul, hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. There's a living well, and its waters swell, and eternal life they can give. And we joyful sing, ever spring, oh spring, as we haste to drink and to live. Will you come to the fountain free? Will you come? 'Tis for you and me. Thirsty soul, hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. There's a rock that's cleft, and no soul is left that may not its pure water share. 'Tis for you and me, and
His stream I see, let us hasten joyfully there. Will you come to the fountain free? Will you come? Will you come? 'Tis for you and me, thirsty soul, hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. Of Jesus' love that sought me when I was lost in sin, of wondrous grace that brought me back to His fold again, of heights and depths of mercy, far deeper than the sea, and higher than the heavens, my theme shall ever be. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. He trod in old Judea, life's pathway long ago. The people thronged about Him, His saving grace to know. He healed the broken-hearted and caused the blind to see, and still His great heart yearneth in love for even me. Sweeter as the years go by, 'tis sweet as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. 'Twas wondrous love which led Him for us to suffer loss, to bear without a murmur the anguish of the cross, with saints redeemed in glory. Let us our voices raise till heaven and earth re-echo with our Redeemer's praise. Sweet as the years go by, sweet as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Magandang gabi mga kapatid. Lunes po ng gabi ngayon at oras po ng ating pag-aaral po sa Facebook. Tayo nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na makapagpatuloy po tayo sa ating gawain ng pangangaral sa pamamagitan po ng Facebook. Kung hindi po kayo pwedeng manood sa live, pwede kayong pumunta sa YouTube. Doon po ina-upload ng kapatid na Richard Junicio lahat ng mga live video sa Facebook.
Yamang 30 days na lang po na available sa Facebook ang mga live videos. Ano po. Kaya minabuti po na i-upload ang mga video po natin sa YouTube. Dito po sa Angeles City Southside Church of Christ. Ulitin ko po, Angeles City Southside Church of Christ. Yun po ang ating YouTube account. Pwede po kayong mag-subscribe doon. Hindi po sa anumang dahilan, hindi po namin ninanais ang kumita kami sa YouTube o ano naman. Hindi po yan ang ating layunin. Ang ating layunin lang po ay makapagturo po tayo sa pamamagitan ng Facebook at YouTube. Binabati natin ang ating mga kakabsat dyan sa may Ilocos region at sa iba't ibang lugar. Ano po, nalalaman po natin ng ating mga kakabsat halos lahat ng lugar na dadyan po sa Luzon, Visayas, Mindanao, kahit sa ibang mga bansa. Marami po tayong mga kakabsat na ibang garabi, kada kay amin kakabsat sa ating po mga kaisoonan. Hindi po natin alam kung sino mas marami, ang mga Tagalog, mga Ilocano, ang mga Bisaya, ano po. Maayong gabi sa inyong tanan, mga kaisoonan. At sa ating po mga katugangan. Ayan po, hindi po masyado marami sa Bicol Region. Diyos marahay na banggi sa Indugabos. At sa ating mga kapatid, kaibigan, sa Pangasinan, Masanto sa Labi, at sa Kayon, amin. At sa mga kapatid po sa may Carabao Island, mayan ng gabi sa tanan. At siyempre po sa aming lugar, may pabengi, Kekongan. Ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay isang observation lang po mga kapatid. Pagkatapos po na nagkaroon ng COVID, nagkaroon po ng mga bagay-bagay na pagbabago sa mga iba-ibang iglesia, ano po, gawa po ng COVID. May mga paraan na ginawa ang mga iba't ibang churches o congregation para lang may pagpatuloy ang pagsamba sa panahon na yon na nagkaroon po ng pandemic. Naunawaan po natin yung mga bagay na yon, pero pag-aralan po natin ano po, kung ano ang katotohanan. Ang titulo po ng ating pag-aaral po ngayon ay tungkol po sa pagsamba ng isang lokal na iglesia. Ano po. Lahat po ng pagsamba ng lokal na iglesia ay dapat gawin kapag mga kapatid ay physically ay nagkakatipon na sama-sama. Yun po ang gusto natin bigyan pansin sa gabing ito mga kapatid. Patungkol nga po dyan sa may development na nangyari po nung dahil nagkaroon po ng COVID, ano po mga kapatid. Yung pong COVID ay maraming binago yan sa mga tao. Kahit po sa larangan ng pananampalataya, marami rin pong binago yan mga kapatid. Kaya yun po gusto nating pag-aralan po sa gabing ito. Yung po mga pagbabago na yon na gawa ng COVID, yun po ba'y nararapat at naayon sa kalooban ng Diyos o hindi naayon sa kalooban po ng Diyos? Yun po ang ating gustong pag-aralan po sa gabing ito at naway bigyan po natin ng pansin ang mga tungkol sa mga bagay na ito. Kasi talagang mapapansin po natin ang mga bagay na ito sa kasalukuyang panahon. Ano po? So, yun lang po gusto nating bigyan pansin. Pag-aralan po natin, tayo maging bukas ang ating kaisipan. Ang ating pong patutunayan, all worship of the local church will be done when the brethren are physically gathered together. Yun po ating gustong patunayan sa banal na kasulatan. Yung pong kasalukuyan nagkaroon ng pandemic sa COVID at nagkaroon po ng kautusan ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas na ipinagbabawal po ang pagtitipon ng mga tao sa isang lugar. Ang kadahilanan po niya na hindi para magkaroon ng persecution sa mga Kristiyanong sumasamba, hindi po yun ang layunin ng pamahalaan.
Ang layunin po ng pamahalaan ay upang wag kumalat yung virus na nakamamatay sa panahon na yun. Yung po layunin ng anumang pamahalaan sa iba't ibang mga bansa sa panahon po ng pandemic. Hindi po tayo nagkaroon ng spiritual persecution, hindi po gano'n. Although parang gano'n ang epekto sa atin, pero hindi po yung religious persecution katulad po nung nangyari nung unang panahon. Halimbawa sa mga apostol, pinagbawalan silang wag pinagbawalan silang ipangaral na si Yesu Cristo na buhay na muli mula sa mga patay. At kung hindi sila po ay magkakaroon ng sasaktan sila. Ako kaya papatayin. Na ganoon din po sa Acts chapter 8 na simula po nung nangaral po si Stephen at nagalit po yung mga Hudyo at siya pinatay, nagkaroon din po ng malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. And later on, sa aklat po ng Apocalypse, nagkaroon po ng general empire-wide persecution ng mga Kristiyano sa ilalim ng Roman Empire dahil nga po sa kadahilanan na ayaw nilang sumamba doon sa emperor bilang Diyos. At siyempre, mga Kristiyano gusto nilang sambahin ng tunay na Diyos. So, nagkaroon po ng mga pagbabago. Gawa po nitong bagay nito sa panahon ng COVID. At ito'y naapektuhan ng lahat ng mga Churches of Christ at kahit yung mga denominations sa buong mundo. At iba-iba po ang kaisipan na pumasok sa mga kapatid sa iba't ibang local churches. Sa kaso po sa Angeles City Southside Church of Christ, dahil nagkaroon po ng mga bakod sa mga boundary ng mga syudad, hindi ka pwedeng, kung ikay taga Mabalacat, hindi ka pwedeng pumunta ng Angeles. Meron po silang nilagay na barricade, hindi ka pwedeng maglakbay from city to city. So, minabuti po namin, bago pa dumating yung actual na pagpapatupad ng batas na yon, ay napagdesisyonan namin na wag muna kaming sumamba hanggang sa panahon na yung mga pagbabawal ay maalis. Yun ang naging desisyon namin. Yun namang iba, nagkaroon po siya ng iba't ibang paraan para may pagpatuloy po nila ang kailang pagsamba bilang local churches. Naayon po sa sitwasyon ng kanilang pamahalaan sa mga iba't ibang lugar. At dito nagkaroon po ng aspekto ng teknolohiya, gawa po nagkaroon ng online or virtual worship. In other words, hindi ito physical na pagsamba na nagkakati po ng mga kapatid, pero sabay-sabay sila sa pamamagitan ng online na sila'y sumasamba. At pagdating sa Lord's Supper, sila po ay sabay-sabay yung naglo-Lord's Supper, pero sila nasa bahay. So yun ang naging online worship. Yung pagbibigay, doon din po nauso yung online giving. So doon po nagbibigay sila via online. So ito po yung virtual or worship. Ang ibig sabihin ng virtual, almost, but not exactly or in every way. Sabihin, sumasamba sila, totoo yun, pero hindi yung talagang physical na pagsamba na ipinag-uutos ng banal na kasulatan. Ito pong pandemic na ito ay hindi dumarating taon-taon. Ito ay dumarating almost every 100 years or so. Yung pinakahuling mga pandemic ay noong po 20th, beginning ng 20th century. At ito po ay sa panahon ng 21st century. So, halos 100 taon ang lumilipas bago nagkakaroon ng mga pandemic. So, siyempre, sa ganitong sitwasyon, ang mga churches, siyempre nabigla sila. Hindi nila alam kung ano ang nararapat gawin sa ganong klaseng pagkakataon. Pero yung mga local churches, gumawa sila ng paraan para wag mga tulong sa pananampalataya ang mga kapatid. So gumawa po sila ng mga temporaring paraan during the COVID pandemic. Kaya po nagkaroon ng virtual online worship. Na-invento yan during the pandemic. Hindi po nila ginagawa yan before the pandemic. Pero makikita natin, maintindihan natin yun during the pandemic kung gano'n ang gagawin ng iba. Pero at least, dapat na ito hindi na pinagpatuloy pagkatapos na wala na yung pandemic.
Ang problema, nagpatuloy yun. Nagkaroon ng pagpapatuloy ng online worship o virtual worship sa iba't ibang mga local churches. Although, alos lahat bumalik na sa dating paraan ng pagsamba. Although mayroong negatibong idinulot ang pandemic, pero mayroon ding idinulot na mabuting bagay. Yun po yung pagkakaroon ng katulad ng ginagawa natin. Naisip po namin noon sa panahon ng pandemic dahil hindi po kami pwedeng magkatipon physically dahil nga po sa mga barricades sa mga syudad-syudad. Dahil sa Angeles City Southside Church of Christ, bagamat ang church building ay actually wala rin sa Angeles City. Ito yung nasa Bacolod na malapit sa Angeles City. Majority po ng mga kapatid ay taga Angeles City. Pero may mga kapatid na taga San Fernando at meron katulad sa amin, taga Mabalacan. So hindi na kami pwede magbiyahe at pumunta doon sa church building. At yung mga taga Angeles, hindi na sila pwedeng pumunta sa aming church building sapagkat ito po ay nasa ibang bayan. So meron ding barricade, hindi ka makapasok doon. So, minabuti namin na magkaroon po ng pagkangaral sa Facebook. Ito lang ang ginagawa natin ngayon. At the first, limitado lang sa amin. In other words, yung Facebook preaching ay sa amin lang. Pero later on, naisip naman kapatid na para mas marami ang makinabang sa pagtuturo, ginawa namin public. Kaya nga itong naging dahilan ba't nagpatuloy po itong Facebook na ito, no? Preaching, ano po. So, nung mga bagay na dumating sa panahon ng pandemic, nagkaroon po ng online worship. Nagkaroon na. Ito po yung online worship. Ito po yung may nangangaral sa online at meron din pong nananalangin sa online at naglo-Lord Supper sa online at nagbibigay rin sa online. Yun ang online worship. In other words, sabay-sabay sila nakatingin sa kanilang laptop at nakakabit sila doon sa kung ano mang website na yon na ginagawa nila yung online worship. Pagdating po doon sa Lord Supper, sabay-sabay silang kumakain pero iba't ibang lugar. Dahil nga virtual online lang po, wala sila sa isang lugar para sila po ay mag-Lord Supper o sumamba. O nagkaroon din po ng tinatawag na online giving. So, nagbibigay sila via online. So, yung mga pamilya sa online worship, ginagawa nila Lord Supper sa kanilang kani-kanyang tahanan. Pero sabay-sabay nilang ginagawa. Yun po ang naging paraan ng iba. Na ibang churches, nagkaroon sila ng online worship. At unfortunately, nagpapatuloy yun sa panahon natin ngayon. Meron pa rin nag-online worship. Ngayon, mapapasin natin, may mga pagbabagong nangyayari from the first century hanggang sa panahon natin ngayon. Pero mga expedient. Halimbawa po, yung PowerPoint. Wala namang PowerPoint to 1970s, 1980s, or even 1990s. Walang PowerPoint. Pero ang PowerPoint ay isang expedient lang. In other words, kay may PowerPoint, kaya walang PowerPoint, pwede kang mangaral. Ang PowerPoint ay isang paraan lang para maging effective o malinaw yung pangangaral. So, hindi nagbabago yung pangangaral. Nagbabago lang yung paraan na kung paano nangangaral yung mga mangaral, pero nangangaral pa rin sila. Walang nagbabago sa kanilang ginagawa. So, ang salita po ng Diyos ay hindi nagbabago. It doesn't change. At hindi siya nagbabago o nag-a-adapt sa pagbabago ng sanglibutan. In other words, ang anong pagbabago nangyayari sa sanglibutan, ganun pa rin ang ginagawa natin. Ganun pa rin ang salita ng Diyos. Hindi ito nagbabago. Ang dapat, ang sanglibutan, ang mag-adapt sa salita ng Diyos. Hindi baligtad. Hindi natin ina-adapt ang salita ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa sanglibutan. Dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 23 hanggang verse 25, ipinanganak na kayong muli, hindi na nasisira, kundi na walang kasiraan, sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo,
At ang lahat ng kalalatihan nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinang-aral sa inyo. So, hindi nagbabago salita ng Diyos. In other words, yung paraan ng pagsamba ng mga apostol o mga kapatid ng unang century, maaaring iba sa paraan natin. Pero pareho pa rin ang ginagawa. Nangangaral, nananalangin, nagbibigay, nag-Lord's Supper, etc. Hindi nagbago yun. Iba lang yung naging paraan. O kahit yung lugar na kung saan nagkakatipon, ay nagbago rin. Pero nagkakatipon pa rin. So in other words, yun pa rin ang ginagawa, nagkakatipon. Ito rin po ang dapat nating bigyan pansin. Hindi po nire-require ng Diyos sa atin ang isang bagay na hindi natin pwedeng gawin. God does not require of us something that is impossible for us to do. Kung hindi posible natin gawin, hindi yun nire-require sa atin ng Diyos. For instance, kung tayo po may sakit at physically weak, hindi tayo nire-require na pumunta sa pagsamba at sumamba. That's physically impossible for us to do. So, ikaw yung excuse. Alam ng Diyos yun. So, yun po dapat nating tandaan. During the pandemic, it was physically impossible to gather together. So, hindi require ng Diyos that we gather together kung hindi tayo pwedeng mag-gather together. Di ba? Pero makikita natin sa salita ng Diyos, local church worship is done when brethren are gathered together in one place. Palaging gano'n. Pag nagkakatipon ng mga kapatid sa isang lugar, doon na ginagawa yung pagsamba. Ano man pagsamba yun? Kaya ito po yung midweek service o Sunday worship. Ginagawa nila yan pag sila nagkakatipon sa isang lugar. Pansinin po natin ang Lord's Supper o ang pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 17 hanggang verse 20, ito po ang ating mababasa. Now, in giving this instruction, I do not praise you, since you come together not for the better, but for the worse. For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and in part, I believe it. For there must also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Therefore, when you come together in one place, it is not with the Lord's Supper. Ang problema po ng Corinth ay hindi yung sila yung nagkatipon to observe the Lord's Supper. Hindi yun ang problema nila. Binago nila yung Lord's Supper sa isang pangkaraniwang pagkain, common meal, at mas masahol pa doon ay mayroong paglalasing. The point is, na mababasa natin sa binasa natin kanina, when they observe the Lord's Supper, they are gathered together in one place. Pagka hindi na-observe po nila yung Lord's Supper, it's not virtually observing the Lord's Supper. But they observe the Lord's Supper when they are physically gathered together in one place. Pag sila nagkakatipon sa isang lugar, doon nila ginaganap yung Lord's Supper. Yung lugar kung saan nila ginaganap ay ayon sa pinag-usapan ng isang local church. So, yun po isang expedient. It could be a church building, o isang bahay, o rented place. Whatever the local church has agreed upon, kung anong pinag-usapan ng local church, doon sila sasamba. Yun ang makikita natin sa 1 Corinthians chapter 11. Sabi rito, therefore, when you come together in one place, it is not with the Lord's Supper. Dahil binago nga nila yung Lord's Supper, yung siyang pangkaraniwang pagkain. So, yung church sa Corinth, pag sila po ay nag-observe ng Lord's Supper, they are gathered together in one place. Dito po, sa Acts chapter 20, verse 7, now on the first day of the week, yung po ay Sunday, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. Dito po yung Iglesia sa Troas. Anong sinasabi? On the first day of the week, when the disciples came together to break bread. They came together to break bread. So pag nagkakatin mo sila, doon nila ginaganap yung Lord's Supper.
Kaya nga po si Pablo at ang kanyang mga kasamahan na naghintay ng 7 araw para makasama ng mga kapatid sa Troas. That should be done in a local church. So Troas, doon nila ginanap. So they came together in one place to break bread. Ganyan. So napapasin natin, it is not scriptural for a family to observe the Lord's Supper away from the local church they are a member of if they missed the worship of the local church. Hindi ka required. If you miss the local church, you miss the worship. Wala na tayong magagawa doon kung nag-absent ka. It was not scriptural during the COVID and after the COVID. Hindi nautos ng Panginoon. During the COVID, it was impossible to gather together, so anong gagawin mo? We are not required by God to gather together when you cannot gather together. Di ba? Well, yun ang tandaan natin sa pinag-utos ng Diyos. Ang sabi po sa 1 John chapter 5, ang mga utos ng Diyos kanya hindi mabigat. In other words, ito yung mga bagay na pwede mong gawin. So, hindi mo pwedeng gawin, it is impossible for you to do, then you are not forced by God to do it. So, 1 John chapter 5, dito po sa verse 3, for this is the love of God that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. So if it is physically impossible to do it, then that is burdensome. Hindi mo pwedeng gawin yun, di ba? So ito yung Lord's Supper, it is done pag nagkakatipon yung mga kapatid. When we allow something that is not actually scriptural in a circumstance, then it will be difficult to prohibit that once the specific circumstance no longer exists. So yung mga nag-practice during the COVID, na pinabayaan nila yung mga pamilya to observe the Lord's Supper in their respective homes, pagkatapos ng COVID, may problema ka. Nasanay na yung mga kapatid sa ganung paraan. Ang sasabihin nila, pwede naman pala, bakit doon na lang kami? Yun ang problema doon. Another example, giving or collection. Kailan lang ginagawa yung giving or collection? Also, first day of the week, of course. So 1 Corinthians 16, verse 1 and 2. Now, concerning the collection for the saints, as I have given orders to the church of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. So, kailan lang ginagawa? First day of the week. Ano ba ginagawa ng mga kapatid on the first day of the week? They come together. So, kailan nagbibigay ng bigayan? When the brethren come together as a church. Doon na sabay-sabay na nagbibigay. Ngayon, sa church, sa New Zealand, dahil ang New Zealand po ay going to a cashless society. So, nagkaroon ng question, pwede bang magbigay electronically to the church? Pwede, because when you do it on the first day of the week, when you gather together, doon yung pindutin, isa-isa yung mga whatever gadget electronically, that's scriptural. Pera pa rin yun. The money is important because of the value, not the man itself. Di ba? So, but they still gather together. Nakita. So, even giving should be done when brethren in the local church are gathered together on Sunday. If one misses a service for whatever reason, whether legitimate or otherwise, then the money it should have been given on that missed Sunday should be given on the next Sunday when he resumes worship. Yun ang scriptural. Yun ay dapat mong ibigay sa Panginoon. That belongs to the Lord. It doesn't belong to you. Whatever is promised, whatever is decided to give to the Lord on the first of the week, then that belongs to the Lord, not sa tao. So, even giving ay ginagawa pag nagkakatipon. How about worship, even worship itself? Worship itself is done in the local church when the brethren are gathered together. Dito po sa Acts chapter 2, verse 41. Then those who gladly received this word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. So meron silang group, assembly, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers.
Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together, so sila nagkakatipon, di ba? So sila sumasama, sila nagkakatipon. We cannot worship virtually at the same time, and we are not gathered together physically. Hindi yung pwede. Kaya nga po the Hebrews 10:24-25, and let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So yun na makikita natin kahit po sa pagsamba, ginagawa yung pag nagkakatipon yung mga kapatid. So lahat ng pagsamba sa local church ay ginagawa pag nagkakatipon ang local church. Now, the New Testament is very clear that all worship of the local church shall be done when the brethren of that local church are gathered together. So there is no online or virtual worship. Ngayon, problema ngayon, yung technology. Can we use technology? Yes, by all means. We can use technology and utilize it in a way that doesn't violate the New Testament pattern ng local church. Pwede natin gawin yun. We can preach by internet. That's expedient. Ito lang ginagawa natin ngayon. Wala naman po masama sa ating ginagawa. O anong masama sa nangangaral tayo. Uploading sermons in YouTube or Facebook, that is expedient. Hindi po natin yung mga sermon na pwedeng panoorin at pag-aralan ng mga kapatid. O halimbawa, sa New Zealand at sa mga katulad ng mga bansa, you're moving towards a cashless society. They can make cashless giving simultaneously on a Sunday when brethren are gathered together. Or we can preach to a prospect by a messenger or any similar media. So yung technology pwede natin gamitin sa magbuting paraan. But we cannot utilize technology to violate the will of God. Ito yung problema gusto natin bigyan pansin. Number one in online worship. It is okay to watch a live worship service. Ano po ako? Nanonood daw eh. Yung mga ibang mga kapatid, nila-live nila yung kailang worship not because they encourage online worship, pero para lang makinabang yung nanonood sa ibang mga lugar. Lalo yung mga di-Kristyano. Nothing wrong with that. Masama doon, manood ka lang, walang masama doon. Pero, but when a local church involved in an online worship encourages those who watch to participate in the Lord's Supper by eating and drinking simultaneously with the local church hosting the online worship, yun ang masama. We are substituting the physical gathering together of the Lord's Supper sa isang online observance of the Lord's Supper. Hindi pwede yun. Lord's Supper, as we have already stated, should be done when brethren in a local church are gathered together. Nalala ko po ito, I remember when we were in Negros, nandun po si Stephen Blacklayer, he was asking us if we are doing it in a local church setup. Kasi nandun kami sa resort. At that time, hindi ko masyadong pinapansin niyo. Pero ngayon, nakita ko, tama yung tanong niya. We should worship as in the context of the local church. Yan ang utos ng Diyos. So, hindi pwede yan. We encourage the online observance of the Lord's Supper. We observe the Lord's Supper if we are a member of a local church when that local church are gathered together in one place. Yan ang New Testament pattern. Di ba? Or those churches hosting online worship, encourage those who are participating in the online worship to participate in the Lord's Supper by eating and drinking simultaneously as the host church observes the Lord's Supper. Hindi ba dapat yun? Dapat explain natin na hindi gano'n ang purpose ng online worship na gano'n. Hindi na live natin yung worship service in that sense.
O meron ding online giving. Nakikita na ko, I've seen websites of some churches of Christ that has a button on online giving. You press the button and you can give online. I do not understand why they have to do that without an explanation of sort. Do they encourage non-Christians to give online? Or those who have missed the services to give online? Not on a Sunday? It is not explained. So yun po yung nakakalito yun. There is no such thing as online giving. We give when we are gathered together. Physically. Yun ang sinasabi ng New Testament. Di ba? That's a New Testament pattern. If those hosting live online worship will accept online giving of those watching, then that is obviously unscriptural. Dahil ang giving should only be done by members of that local church, not people who are not members of that local church, na hindi nila kasama. Ayan ay virtual giving, di ba? So, kinakailangan mga kapatid, malaman nila that we are commanded to gather together as a local church when we worship the Lord. There is no virtual local church worship or online worship. Online worship should not be seen as a substitute when we miss the worship. It will help us kung tayo nakikinig this, if you listen to the preaching, that will help us, that will edify us. Hanggang doon lang. That's the limitation of watching an online worship. But you cannot participate in an online worship. We have to participate together with the brethren of the local church where we are member of. Yun ang makikita natin. Pwede kang manood. Why not? Panoorin mo yung online worship. Ako, ginagawa ko yun. But I do not participate. I just watch. Nakikinig ko lang yung pangangaral. Pero I do not participate. Nanood lang ako. So, balik po tayo ngayon. Marami pong setup nung COVID na ginawa ng mga local churches which were discontinued after the COVID disappeared and things went to normalcy. Bumalik sila sa dati. May mga divided worship. Halimbawa, group 1, group 2, group 3, group 4, whatever, na ginagawa na sa malaking local church. That was seen as temporary. Nung na-relax na yung mga pagbabawal, nagbabago rin yung kailang setup. And it was discontinued after the COVID. Hindi na kailangan yun. They can gather together in one place. Pero masama doon, when we continue those temporary, supposed to be temporary setup, during the COVID, dapat discontinue na yun. Ang point ko rito, huwag nating gawing substitute ng online worship. We should be physically gathered together. Kasama naman kapatid, within a local church when we worship the Lord. Either on a Sunday or a midweek or whatever. Minsan ginagawa lang natin online for the sake na mapakinggan yung pangangaral. Yun ang, doon sa Angeles, dito po sa Angeles City Southside Church of Christ, we record the Bible study and preaching, that's all. We do not put on a live worship. Dahil kasi baka mag-participate sila doon at doon na lang sila sumamba. Hindi natin, ayaw natin yun. It may lead to something else. So, yung mga preaching lang, yun ang pwedeng pakinabangan ng mga nanonood. They can listen to the worship or to the teaching or preaching, yun ba? But we do not encourage online worship. Ang nangyayari dyan when you are working overseas at walang church and there's online worship, then they participate in the online worship as a substitute for the actual worship. Yung ba'y tatanggapin ng Diyos? Hindi. You have to be gathered together with the brethren of a local church. Yan ang makikita natin sa banal na sulat. Hindi naman po tayo nag-object para maka-object. Hindi naman. Kailangan lang nating pag-aralan. We will study it.
pagkapakinig niyo sa ating pangangaral ngayon at pagtuturo, you could study it sa Biblia, whatever is the truth regarding this, di ba? Sabi nga po sa Acts 17 verse 11 na makikita natin, sa Acts chapter 17 verse 11, ito ang ating mababasa. These were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Kailangan natin gawin yun. Kung meron tayong question o meron tayong doubt, pwede tayong pumunta tayo sa Balak Sulatan para pag-aralan natin kung yung mga bagay na yon ay totoo hindi. Pag napatunayan natin, ay tundin natin totoo. So online worship will blur the lines of congregational limitation. Sino ngayon ang, who are now the members of a local church? Kasama ba yung, are those participating in online worship members of that local church? Yun ang problema doon. We're blurring the lines of congregational limitation and virtually activates the universal church. The universal church is not a physically existing organization. Ito po yung grupo ng mga tao na niligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. They have the relationship with Christ as the Savior and relationship with God as the Father. Yun lang ang universal church, pero it doesn't exist physically and it doesn't gather physically. It has no physical worship. Pero pag ginawa natin online worship, we are virtually activating the universal church. Everyone can participate, can worship by online. You do not need to be gathered together with the saints in a local church. Paano si Pablo, naghintay sila ng 7 araw para makasama nila yung mga kapatid sa Troas sa pagsamba. So all these vestiges of the pandemic should be removed and we should return to the old paths. Bumalik tayo sa nararapat. Palisin natin yung mga temporary setup during the COVID pandemic. At sila natin yun. Wala nang COVID din Bumalik tayo sa dati. Yun lang ang problema dyan. Minsan mahirap na bumalik sa dati kasi nakakita ka na ng natikman mo na yun. Pwede ka pa na mag-observe sa bahay mo So bakit ka pupunta sa panambahan mo? Matraffic. Dito lang kami sa bahay. Sasabay na lang kami sa inyo. Yun ang makikita natin magiging problema sa ganyang paraan. But if we are conservative, we should follow the New Testament pattern regardless of the circumstance. Hindi nagbabago yun. Kahit anong pagbabago nangyayari sa ating kapaligiran. Expedient lang yun. It means we can and we may and we may not. So, should PowerPoint be required? No. We may or we may not use PowerPoint. Is microphone required? We may or we may not use microphone. This is an experience. Pero yung panalangin, yung teaching or preaching, yung giving, yung Lord's Supper, at saka yung fellowship o pagbibigay, ay kailangan niya. Iba-iba yung paraan ng paano natin lalagay yung ating collection doon sa collection, iba-ibang klaseng may basket, may etc. Hindi problema, may importante yun. May importante meron tayong pagbibigay. So ito po ang ating gustong bigyan pansin sa ating pag-aaral po. Kasi nakikita ko sa website ng mga kapatid merong online giving. Tapos meron pa mga supposed to be na mga ngaral, they participate in online worship at nag-Lord's Supper sila. We should know better than that, di ba? Dahil alam natin kung ano sinasabi sa banal na kasulatan. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Meron kayong tanong, tanongin po nyo. Wala kayong tanong, walang problema yan mga kapatid. Sa atin lang, kaya gusto lang natin tayo mag-isip at bigyan pansin ang mga bagay na dapat nating bigyan pansin sa ating pag-aaral. So ito po mga bumati, si Leonito Tronisa, na Imbang Arabi, Kadakayamin, Kakabsat. Aljan Ocampo, good evening po. John Bautista, good evening. Pierre Gabriel, good evening. Joel Elario, na Imbang Arabi, Kadakayamin, Kakabsat. Ibig sabihin niya, magandang gabi sa lahat mga kapatid. Ibanya Senior Sani, good evening, brethren in Christ Jesus.
Joseph Sanorio, good evening po. Gerald Palacios Tabaya, good evening brother and sister in Christ. Medi Canono, magandang gabi sa lahat. Bilmar Jmar, good evening po. Joshua Glenn Fiesta, salamat po brad, walang anuman. You're welcome. So ilan po ang ating pumati sa atin sa gabing ito. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk in, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, this my plea. Daily let it ever be. Just a closer, just a closer walk with thee. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? Let me walk in, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, this my plea. Daily let it ever be. Just a closer, just a closer walk with thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me to that peaceful shore. Let me walk in, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, this my plea. Daily let it ever be. Just a closer, just a closer walk with thee. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up, let me stand. My faith on heaven's stable, higher than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has known it's time to say, where clouds arise and finish this business. Though some may climb, where wings are bound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up, let me stand.
faithfulness, stable faith, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a gleam of glory bright, but still I'll pray till heaven found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand. By faith on faith, stable stand. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. May tanong po rito, ano po? Sa loob ng bahay, kung may 3-4 na tao, pwede magkatipon and gathering together. Depende po kung nagsisimula kayo bilang isang local church. Pwede yun. Pero kung hindi rin pwede yun. Dapat local church yan. Kumawa, 4 kayo naman, gusto nyo magsimula bilang local church, pwede kayo magtipon at sumamba doon. Unless otherwise, ito isang personal or family gathering na meron naman gano'n. Pwede kayo manalangin, maawit, etc. Bilang pamilya, pwede yun. Pero hindi kapalit noon doon sa gathering sa local church. Yung pinag-uusapan natin dito yung gathering ng local church. Ngayon, kung pamilya, that's hindi church, that's personal. Hindi yan local church worship. Pwede naman po yung nagsasamba yung mga individual. Pwede naman yun. Ng pamilya, magkaroon ng panalangin, pag-awasan ng Biblia, awitan. Pero hindi kapalit nung sa ginagawa natin sa local church. Magkaiba po yan. So, yun po makita natin sa sagot doon sa tanong ng kapatid. So, tayo po yung manalangin. Mabala, kayo po ay nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito. Bigyan nyo kami ng pagkakataon na magkatipon upang sa papawid para may pangaral, may turo ang iyong salita. Kami ito'y magandang pagkakataon ng Diyos, magpagpatibay sa mga tao nakikinig at maaari din pong makakumbinse sa mga tao nakikinig na sumunod sila sa inyong ebanghelyo. Naway bigyan pa rin nyo kami ng pagkakataon ng katulad nito. Alisin po niyo sa aming puso ng pagmamalaki, pagmamataas, kundi palaging ilagak niyo sa aming kaisipan ng espiritu ng pagpapakumbaba, O Diyos. At kami po yung magsisi kapag kami nagkakasala. Dinadalain namin, O Diyos, na iwas mo kami sa tukso upang kami magkasala. Ang mga bagay po ito ay aming hinihingi, nakilang pangalan sa Kristo. Amen. So, lobby ng Panginoon sa Miyerkules, tayo po magkatipon sa ating pag-aaral.